DJ Chacha, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo pong panahon. Congressman Joel, natanggap na po ninyo lahat ng miyembro ng Kamara ang sinasabing committee report and yung articles of impeachment including the attachment nito in compliance po sa Supreme Court decision? Opo, ako po sa email ko po natanggap. Although nung pagka-email sa akin, humingi rin ako ng hard copy. Kaya ako po personally natanggap ko po lahat yan. Okay. Sige po. So, pwede ho ba namin malaman lang? We're just curious. Ilang page lahat ito? Hindi ko pa po nababasa. Nakuha ko pa lang. Dahil over the weekend, doon ko pa lang po ito reviewin. Opo, dahil ito pong sa Lunes, ito po ididepensa ng ating chairman. Pero siyempre, hindi naman po maalis na baka kami rin po, kasama rin po kami sa didepensa nito. Bilang mga kasama po sa Justice Committee. Sa Committee on Justice, okay. Kasi po, natanong namin dati yan kay Chairman Jerville kung yan ba ay hard copy na pamimigay, no? Luistro. Kasi, di ba, importante ito na requirement. Dapat daw, lahat ng miyembro ng plenaryo may kopya at dapat daw nabasa. Di ba? Ito ho yung decision. Opo, kasi po nung sa akin po, nung sinabi sa akin ng staff ko na na-email na, sabi ko sa kanya, kumuha ka rin ng hard copy. So, hindi ko rin alam kung may kopya talaga na sinubmit. Kasi ako personally, kasi hindi ako masyado maano sa email eh. Talagang pag magbabasa ako yung hard copy talaga. Kaya yun din ang pagbabasihan ko yung hard copy. Yes sir, yes sir. Kasi po, hindi ho naman din natin siguro maiaalis yung sa amin po, no? Malaking gastos yan, di ba? Kung magpiprint ka ng daang pages na requirement sa prosesong ito, para po sa lahat ng miyembro ng Kamara, kung talagang seryoso na babasahin page to page itong committee report and the articles of impeachment including the attachment ng mga affidavit at mga records, halimbawa ng AMLAC, ano po? Opo, kasi po alam po ninyo, dati po talaga, nung 19 Congress, hindi naman po through email yung mga agenda eh. Puro talaga makikita mo pag pumunta ka dun sa iyong table sa session, makikita mo very voluminous din yung mga papel eh. Kaya ako, hindi naman ako magtataka, parang normal na naman na to yung volume. Oo nga po. Actually, nung 12th Congress, no? Ang bawat lamesa niyan, diyan nakalagay yung mga papel, no? Yung order of business, copies po ng mga bills, etc. Ang palatandaan mo kung laging absent yung congressman habang tumataas yung papel. Tama po. Doon sa lamesa, noong 12th Congress, makikita mo doon, kapal na kasi absent naman yung congressman eh. Hindi na nakukuha yung papel doon sa mesa. Dati po yun. Anyway, sige po. So sir, ito hong requirement na ito, paano po kaya ito kung sakasakali na may mag-question dyan? Kasi po, di ho ba ang presumption nga dati, ang isang congressman, bago siya bumoto pabor sa bill o anuman, dapat alam niya, nabasa niya. Basically, yun ang presumption, binabasa mo yan. Pero in this case po, yung puntong yun, na lahat po ng boboto kung sakali man po pabor sa impeachment na ito ay nabasa yung complaint. How crucial is that? Well, kasi sa akin naman enough compliance na sa sila na survey. Kasi kung yung babasahin, alam po ninyo, Manong Ted, sa dami rin naman ng mga bills, tingin ko hindi naman lahat ng congressman nababasa rin lahat yung mga bills eh. Although ito naman, mas maganda talaga kung talagang babasahin nila dahil yun ang para at least alam din nila kung ano yung binoboto nila. At obligasyon ng bawat isa sa amin naman talaga na bakit ka boboto nang hindi mo naman naiintindihan kung ano binoboto mo. Oo nga. Congressman, sa bilang po, iba-iba ang mga figures. Pero kung mamarapatin lang po ninyo, kayo ho mismo, hindi naman siguro maitatanggi bilang Committee on Justice member at isa sa mga magtatanggol dito po sa committee report na ito. Ano ho ba ang bilang po so far po na maaari po nating masabi na
practical na bilang na pabor na po dito? Ako po siguro tingin ko, yung safe lang mga 200 meron. 200 meron Hello? na. Meron na, no? Kung 200 meron po tayong makukuha. Opo. Yung conservative? Tansya ko, medyo mas mataas pa doon. Pero kasi siyempre, hanggat hindi dumadating ang Lunes, mahirap pang hawakan ng boto ng kada isa. Opo. Pero meron kasi pong mga, hindi ho naman din siguro, no, maitatanggi Congressman. Halimbawa sa NUP, no, ang inyong liderato, nagbibigay sa inyo ng kanya-kanyang desisyon kasi nga sa bawat district din may kanya-kanyang sitwasyon. At may mga ilan na may mga impluensya po sa mga botante ninyo, na kumbaga kapag po may mga supposed to be po factors na makakaapekto sa eleksyon, sa susunod na eleksyon, may mga miyembro po kayo na nagsabi na hindi sila papabor kasi nga may mga factors na dapat nilang i-consider. Meron din po, pero alam po ninyo, after nung nangyari dun sa pangalawa at saka pangatlong hearing, marami po talaga ang nagbago rin ang pananaw. In fact, kausap ko lang last week sa ilang mga congressman na dati, yung lugar nila talagang noong unang impeachment, medyo nababati ko sila, ba't sila pumirma. Pero after nung pangalawang hearing, lalo na yung sa Ill-Gotten Wealth, medyo yung mga constituents na nila ang nagsasabi na dapat may grounds at may basis. Kaya nga, may mga maraming nagbago dahil doon. Dito po dahil sa committee hearing. In fact, ngayon, kakakausap ko lang sa isang congressman, hindi na po ako may mention ng pangalan, nagkukwento sa akin, kagabi, sa 10 natanong niya, ito puro mga masa. Mga natanong niya, waiter, security guard. Sabi niya, halos sa 10, siyam for impeachment. Okay. So, that's a development, no, na talagang kumbaga ang isang district congressman ay kumukonsulta at kinukuha yung pulso ng kanyang mga kababayan. Kasi iba rin po yung kapag merong grupo na maaring magdikta, di ba, sa congressman na kapag ganyan ang boto mo, mawawalan ka ng gantong karaming boto. Alam niyo yun? You know what I'm saying, right? Opo. Yes. Abo, at actually kanina, katatapos ko lang po ng breakfast ngayon sa mga barangay chairman ko. At ito po nga, napag-usapan nga rin to. Iba na rin yung feel nila sa ground. So, siyempre, tinatanong ko rin sila, kasi dati, iba rin yung dati sinasabi nila sa akin na, Congressman, parang medyo ingat-ingat ka, ganito, ganyan. Pero ngayon, pagkatapos ng mga nakita ng mga tao, iba na rin yung kanilang mga sinasabi. So, kaya tayo naman medyo confident naman na tama yung naging desisyon natin. Congressman, ano pong reaksyon nyo doon sa sinasabi ni VP Sara na kung ordinaryong tao ang nagsasabi na may sapat na boto na para nga po umusad sa Senado itong impeachment, okay lang, pero kung manggagaling ito sa mga congressman, hindi daw po yata maganda yon. Anong reaksyon nyo po doon? Alam po ninyo, ito nga, mga ordinaryong tao yung mga nakakausap namin. Ako po, kagabi, nung isang araw, umikot ako sa Patay. Halos lahat ng mga nakakausap ko sa Patay, hindi na sinasabi sa akin. Inaabangan na nila yung sa Senado. So, wala po kayo reaksyon doon sa sinasabi ni VP Sara na dapat hindi nagkokomento ang members ng Congress dito po sa kanyang impeachment kung may boto na ba o wala? Alam po niyo, siyempre sa akin naman, kung natatanong niya ng mga media, siyempre bakit naman po namin hindi sasagutin? Dahil kami naman, napag-uusapan namin, yung mga kapwa namin congressman. Hindi naman po pwedeng sabihin na yung tao, kasi kami ang nabigyan ng mandato. Ang linaw naman sa ating saligang batas na yung pag-i-impeach ay nasa Kamara. Kumbaga, natanong di sasagutin, ganun lang po yun, Congressman? Tama po. Congressman, sure na yung botohan natin sa Monday, hindi na po mamumove yun. Talagang sa Lunes magkakaalaman na kung diretso ba ito sa Senado? Sa ngayon po, yun po yung agenda. Yun po yung schedule. Opo. You start the session at 3 o'clock in the afternoon, right, Congressman?
Tama po kayo. Okay, and then ano ho ba so far po sa Committee on Rules ang pinag-uusapan na ngayon dito? Kasi maliban doon sa mga, kasi pag Monday po kasi, di ho ba, yun pa rin ho ba ang gawi dyan? Ito po yung araw para po sa mga privilege speeches, yung mga I rise Opo, on Monday po yung Monday po talaga yung mga privilege speeches. Ewan ko lang po kung siguro bibigyan ng priority to dahil siyempre mukhang kasi for the first time itong impeachment ay pagdidebatihan. Kasi dati by 1/3 vote normally botohan agad eh. Yun ganun ang mga nangyari noong nakaraan kay Pangulong Erap, kay Chief Justice Corona. Ito first time na in-agenda. Alam naman po natin na pag ito in-agenda, i-open to for interpellation. So, lahat po pwede na magtanong, hindi lang yung mga miyembro ng Committee on Justice. So, medyo mahaba inaasahan namin na baka mahaba ang maging tanungan. Yes, sir. Yes, sir. And siguro po naman, para kung mamarapatin niyo, Congressman Joel, para walang masabi ang lahat, bigyan ng sapat na panahon ang gusto man pong kumwestiyon at makipagdebate po sa inyo sa plenaryo dito po sa dito po sa committee report na ito at di ba kasi kung talagang himay nila kung ano po yung sa tingin nilang dapat. Kasi po kung magtakda ng 3 minutes lang bawat isa, 5 minutes lang ang bawat isa, and then, hindi, dapat by 9 o'clock, uwi na tayo, 9 p.m., tapos na to. Pag ganun ho kasi, baka na naman po maging issue na sinagasaan po itong mga nasa opposition o kumukontra dito at masiguro lang po na you will really give ample time to everyone to discuss this on plenary. Ako po, sangayon po ako sa inyo. Although, kasi hindi naman po ako miyembro ng Committee on Rules. Opo, hindi po ako miyembro ng Committee on Rules. So, hindi ko po alam kung ano yung magiging patakaran nila sa Lunes. Okay. But ako, I agree with you. Para at least ito maging transparent na lahat. Lahat ang gusto ninyo itanong na ninyo dyan. Opo. Tsaka para wala nang issue, wala nang debate, wala nang question, di ba? Kasi ito na rin po yung ito na yung huling opportunity ng bawat membro ng Kamara na magtanong. Opo. Kasi anyway, so sir, hopefully po within the week, by next week, kasi hindi ka nakakasiguro kung Monday ba matatapos yan or they have to postpone it, and then the following day, etc. Sir, kung mag-resign po si VP Sara, sa ganong sitwasyon, mag-resign siya. Dalawang senaryo, mag-resign siya before kayo magbotohan sa plenaryo. Kumbaga, sino pang i-impeach nyo kung nag-resign na po yung Vice President? Ito ho naman, lang po, academic discussion. Dalawang senaryo, kung mag-resign siya ngayon, na wala pa po kayong articles of impeachment na aprobado, na hindi pa na ipo-forward sa Senado, tingin ko parang magiging muten academic lahat ito. Okay. So meaning, sino pang impeach nyo? Wala na yung impeachable official. Wala. Tama Tama po. Although kasi doon sa articles of impeachment kasi, dalawa ang prayer dyan . Yung isang prayer removal, yung isa perpetual disqualification. Pero siyempre, yung tanong po kasi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senado . Kasi kung na-forward na po sa Senado, may jurisdiction na ang Senado, hawak na nila yung articles of impeachment, ang isasagot ko po sa inyo ay sa akin pong personal na opinion, dapat ituloy pa rin kasi kailangan sagutin din yung isang prayer. Kasi ang prayer, normally, dalawa yan. Removal and hindi naman po or yun end. Pero sa tanong po ninyo, hindi pa na ipo-forward. O di siyempre, iba po ang sitwasyon nun para magiging muten academic po yung sitwasyon. Opo, yes sir. Kasi nga po, ang prayer po nito sa bandang dulo, ang kanya pong administrative penalty ay removal from office and, disqualification. Perpetual, hindi na maaaring tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno o maglingkod sa gobyerno. So, dito po sa senaryo na kung ngayon siya mag-resign, basically po, hindi siya na-impeach, and pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman doon sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero sabi nga natin, baka hindi mangyari yon in the Senate, in case po na siya mag-resign, ang inyo pong legal opinion dito, dapat ituloy.
pag nasa Senate na. Kasi Oo. po, Mm. hindi pa po nila sinasagot yung isang prayer. Ibig sabihin, ito po yung hinihiling. Mm-mm. Kasi dalawa po yan eh. Kaya lang, kung kagaya po na sinasabi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senate. Parang korte yan, hindi pa na ipo-forward sa korte. Mm. Wala na yung, may nangyari na dun sa tao. Mm. So ano pa yung i-resolve ng korte? Opo. Sige po. So kung sakasakali nga ito'y pumanik ng Senado, kung mag-resign ng Vice Presidente, dapat ituloy pa rin ang paglilitis. Otherwise, maliban na lamang kung pipigilan na naman po ng Supreme Court, no? Tama po kayo dyan. Okay, Tama sige. po. Sige. So sir, dito po sa inyo pong committee report na ito at sa lahat po ng mga nakatanggap po nito ngayon na mga miyembro po ng Kongreso, palagay niyo po talaga na wala na hong question dito doon nga sa puntong 'yon ng due process na pinagdaanan nito. Napakaingat po ninyo. Ito na po yung mga huli pong mga daan na dapat pong daanan nitong impeachment complaint na ito. Alam po ninyo kasi sa lahat ng mga desisyon ng korte, ang due process, dalawa lang ang requirement niyan. Notice and hearing. Yung notice naman po at saka hearing, nabigay naman po yung yan. At in fact, ilang beses nga po tuwing hearing, hinahanap po ang ating Vice Presidente. So sa tingin ko naman, pagdating sa due process, ay sobra-sobra po ang due process na naibigay po sa kanya. Okay, sige po. So Congressman Joel, ito rin po yung napakaganda na pagkakataon po para patunayan na dito po sa aming programa ay meron po din tayong due process. At binigyan po ng pagkakataon po ang inyo pong panig para magpaliwanag sa isyong ito. Salamat po na marami, Congressman Joel. Maraming salamat po, Manong Ted, DJ Chacha. Mabuhay po kayo. And good luck. Thank you. And due process po sa panig ng ating Vice, kami po'y natawag din sa kanyang kampo, kila Attorney Michael Powa, lagi. At sila din po kadalasan ay tumatanggi sa ating po mga imbitasyon na panayam. Okay, girls. So salamat, Congressman Joel, dito po sa ating paliwanagan. Ngayon, ang tanong lang, Madam Speaker, is that are the members of the 20th Congress now reading the committee